dear beloved, Boss Mike, Cervera. Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. So heto na naman si VP Pionatic Sara Duterte. Ayan siya, medyo nakapostura ngayon, naka-makeup, nagbihis, at higit sa lahat, mukhang naligo ang gaga. At syempre, dahil tila naka-Sunday's best ang alleged mother of Tokhang ng mga DDS, ibig sabihin may babanatan na naman siya. Kung hindi maninira, may nakaschedule na naman siyang babanatan at sisiraan. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seat ng Office of the President dyan, At this time nga, tila back to regular programming ang gaga sa pagbanat kay Palace Press Officer Claire Castro. dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. At bakit kailangang nakapostura at bagong ligo si Fiona kapag binabanatan si Auntie Claire? Dahil isa lang naman itong propaganda pitch sa kanyang bayarang DDS fake news cult network. Siyempre, expect that this footage will get processed like mass-produced propaganda ng kulto ng mga Duterte. She doesn't have the liberty na tulad sa atin. What? Bro, what are you talking about, man? Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sara Duterte, parehas na parehas ng tatay niya. Eh kasi simple lang naman niya, Sara Duterte. O sige nga, kung totoo ka, kung maalam ka, ha? Kung maalam ka, Sara, kung totoong hindi ka bangag, abay bakit hindi mo i-call yung hamon sa iyo ni Yussi Claire Castro na debate kayo? O, di ba mga kababayan? Debate kayo. Ay ano, meron nga. Paanyaya sa'yo. I-call mo na. Ayan I-call mo na. Sara Duterte versus Yussi Claire Castro for President 2028. Debate na. Para magkaalaman na kung talagang may utak ka. Sa itsura mo pa lang na ganyan, no? Ha? Mukhang sabaw na sabaw yung laman ng utak mong hayop ka. Yung mga DDS, mga putang ina nyo, sabihin nyo kay Sara kung totoo na maalam siya, may utak, may talino, kung totoo na 80% hindi dinaya yung nakuha niyang score sa bar exam niya. Patunayan niya, magdebate sila ni Yussi Claire Castro. Diyan natin malalaman kung totoo talaga o baka naman lahat yung titulo na yan na 80% na yan ay binili lang ni Sara o tinakot ng tatay niya. Tama? Baka tinakot lang ng tatay mong hayop ka eh. Kaya ka nagkaroon ng 80% na marka eh. Ngayon, ikasan na natin to. Ikasan nyo na. Wala dead man, no? Paano? Takot. Nagmamaang-maangan sila. Takot. Takot eh. Takot yung mga yan, mga kababayan, hindi nila kakayanin si Yussi Claire Castro kung etong si Buday lang, etong bangag na si Sara Duterte ang kanyang makakatunggali sa debate. Nga mga kababayan, nga. Gaganon mga kababayan, ano. Kaya, Sara Duterte, putang ina ka. Patunayan mo para maiyabang ka naman ng iyong mga taga-suporta na kagaya mong bobo at tanga, pumayag ka na sa debate. Debate na kayo ni Yussi Claire Castro para matapos na. Di ba? Para matapos na ito. Kasi hanggat ikaw ay takbo Pepe, baka isipin ng marami uli, ng mas marami uli na talagang bobo at talagang hayop ka. Di ba? Bobo ka talaga, Sara, kapag ka tinanggihan mo. Panay ang banat mo kay Yussi Claire. Pero sa debate, takbuhin ka namang hayop ka. Di wala. Di ba? Pagka tumatakbo, mga kababayan, ang isang ganito, katulad ni Sara Duterte, pero sa media, daldal ng daldal, banggit ng pangalan ni Sara Duterte. Banggit ng banggit itong si Sara Duterte ng pangalan ni Yussi Claire Castro, ano tawag nyo doon, mga kababayan ko? Diba? Di takbuhing baklang kabayo. Yun, mga kababayan. Diba?
takbuhing baklang kabayo ang putang inang Sara Duterte. na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. At least mukhang Kahit na bagong makeup ang putang ina, parang pang isang linggo lang yung nag-makeup sa kanya. Di ba? Pero ang totoong itsura ni Sara, titigan nyo man, malayo malapit, masagwa talaga. Sabi ko nga sa inyo nung una, mukhang boksingerong bakla. Nung nakita ko yung litrato niya nung bata, mukhang kabayong baklang bangag pala. Oo. hindi siya pinabili ng suka ngayon. So, ayan siya, parang nagde-deliver ng memorized pitch sa media na kamakailan lang ay siniraan niya. But let's get to that later. Yung gestures, yung galaw ng kanyang mga mata, yung pagbigkas niya halatang scripted lang. Akala mo naman may credibility ang krung-krung queen ng kultong DDS para sabihin ng mga walang basehang pinagsasasabi niya. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun. Professionalism. Ay, nasan na yung bloodbath mong hayop ka? Tangina mo. Nasan yung Sara? Nasan yung pa-bloodbath mong hayop ka? Asan na? Professionalism kapag nalalaman. Bubuki. Tatanga-tanga ka. Ba't ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan? Professionalism daw. Ibigay mo na sa taong bayan. O di, makipag-bloodbath ka na ngayon diyan sa Senado nang bumilib naman na yung mga bobo. Does she even know what she's blabbing about? At galing pa yan sa anak ni Digongyo na certified na walang GMRC, mahilig magmura. Ina ninyong lahat! Mahilig Putang ina ninyong lahat ng mga Duterte, puro kayo mga bangag, mga putang ina nyo. magbanta. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. At halatang walang pinag-aralan. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko? Perfect score ka doon, 100%. 101%. Sa wakas, tumama rin. Sa wakas, tumama rin si Sara Duterte, putang ina. Sa inyong lahat. Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang-test yan. And that came from someone na hindi makapagsalita ng diretso o maging articulate at eloquent sa harap ng tao at media without reading off a script. Kung ano yung professionalism na hinihingi. At dahil nga nabanggit natin Bobo, di ba? Napakabobo na itong hayop na to. ng media kanina, ganyan din ang sinabi niya tungkol sa mainstream media sa Pinas. Kung ganyan ang kung hanggang dyan lang ang kakayahan. Tingnan nyo paano magsalita mga kababayan, di ba? Daig pa yung grade 3, grade 3 graduate. Puta, gumraduate yata to ng grade 3 sa mababang paaralan ng Davao City eh. Graduate grade 3. Ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo, At Gago, tatay mo nga hindi na paunlad ang bayan na to, hindi na paunlad ang Pilipinas. Ikaw pa kaya bobo kang hayop ka, putang ina mo. ihambing pa niya ito sa international media. ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga Bobo talaga, di ba? Biruin nyo, kinumpara pa yung international media na panay ang banat sa tatay niya na bangag din at kay Kibuloy at sa kanya na tinitira sila, di ba? Mga kababayan, itong international media na tinutukoy niya, abay kinumpara pa yung mga media natin tulad ng ABS-CBN, GMA7, News 5, IBC13, at marami pang iba. Aba mga kababayan, kinumpara niya pa. Pero putang ina, Sara, ikumpara mo naman yung sarili mo kay Leni Robredo.
malayong-malayo kayong dalawa. Kung yung tinatawag nyo kay Leni Robredo noon na lutang, tanga, mas lutang ka, heavy, daig mo pa tumira ng Mentodex ng 120. O, di ba mga kababayan ko? Kaya ang feeling lagi, ng mga Pilipino kapag nagsasalita ito, lutang na lutang mga kababayan. Baka nga 240 pa ang tinira na itong hayop na to sa sobrang kabangagan. Mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita. Napakalayo. Pero halatang hindi alam ni Fiona ang kanyang pinagsasasabi. Siguro ang model media para kay Fiona ay ang Kulto Networks na SMNI, Net25 at ang mga bayaran nilang DDS Vloggers. Kagaya na lang nitong baboy na SMNI vlogger na ito. Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi ang hug nyo lahat. Ano daw? Di kayo kakayanin ng administrasyon kasi ang ano daw? Huge! Ano yun? Na certified na illiterate. Ito lang naman siya, hindi alam kung paano basahin ang English word na huge. Mga kababayan, bobo nga. Kaya dyan na kayo magtataka, yung mga DDS, pinaniniwalaan yung ganitong klaseng vlogger. Nakasama ni Banat Bay. Siyempre, sabi nga nila, kapag kasama mo bobo, pare-pares kayong mga bobo, mga putang ina nyo. 'Di ba? Lalong-lalo na si Kalbo. 'Di ba? Tuloy. Magkapit na yung mga pills. Nautak ko yung nalaki. Okay. Alam mo naman ako, di ko masyado yung mga ganyan English. Okay sana kung big maintindihan ko yun. Now, Bobo talaga mga kababayan, pare-pares sila ni Lila Sara. back to Fiona. Yan talaga ang kagandahan kapag certified na krung-krung. Sabi nila, ako daw ay krung-krung. Dahil wala na siyang discernment at self-reflection para alamin kung tama ba ang mga pinagsasasabi niya at kung may credibility ba siyang humingi ng professionalism sa ibang tao kung ganito lang naman ang pinaggagawa niya at pinapahiya pa ang Pilipinas sa buong mundo. Imagine myself cutting his head. Husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Ano na? Paksili? Yung paksil. Paksili? Paksil. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. At syempre, hindi magtatapos ang clip na ito na walang rest back si Auntie Claire. So pakinggan ang Back to You Fiona niyang patutsada sa krong-krong queen ng mga DDS. Hindi sila mangmang sa kung ano ang paksili ka. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng administration. Hindi ka pa nahihiya niyan kay Yussi Claire, hayop ka. Hindi ka pa nahihiya, Sara Duterte, kay Yussi Claire. O ngayon, patunayan mong mas matalino ka kay Yussi Claire. Patunayan mong hindi ka mangmang, patunayan mong hindi ka kongkrong. Aba, ikasana natin ang hinihiling ng lahat. Maliban na lang sa mga DDS dahil natatakot sila na mabukya. Matalo ka kasi bobo ka. Ang mga kakamping, mga dilawan, mga loyalista, nag-aantay na sa sagot ninyo sa paanyaya na debate ni Yussi Claire Castro. Ako na daw ang gagastos. Okay ba yon? Ako na ang gagastos sa debate na ito. Mamili ka, putang ina mo, Sara. Ilabas mo na lahat ng mutig mo. Ilabas mo na lahat ng sipon mo. Ipanalo mo yung laban na ito kasi sobrang mapapahiya ka sa mga tatanga-tanga mong taga-suporta. Di ba mga kababayan? At dyan po nagtatapos ang ating masayang kwentuhan. Muli mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. All the way dito po sa malayong far away, Neverland. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Our beloved Boss Mike Severa.